Sa pang Pasko yon. Pasko ng pagkabuhay or Resurrection Sunday. And so, normally, tayong mga Pinoy, may holiday tayo niyan. Except for some of the BPOs na walang holiday on that end. But normally, may holiday pag Pasko, holiday kapag Easter. Kasi yan yung mga, kumbaga, malalaking ano yan ng storya ng Diyos eh. Pinanganak siya sa sabsaba ng Pasko. Nagdiriwang natin yon. Pinanganak siya hindi para manatiling maliit na bata, no? Kundi para lumaki at maging sakripisyong alay para sa kasalanan ng sangkatauhan. So, sa araw ng kamatayan niya, nabuhay siya muli matapos ang 3 araw. So, pinagdiriwang din natin yon. Easter, Resurrection Sunday. Kaya lang, doon na nagtatapos yung pagdiriwang natin. Hindi natin masyadong sineselebrate yung kasunod na yugto nito, which is very important as well in the story of Christ, His church. And so meron akong ano sa inyo, meron akong suggestion eh. Actually, it's more of an announcement. Suggest pa announcement na pala. No, sa Every Nation Global Family of Churches, we will always be celebrating Pentecost Sunday every year. So ano ba nangyari sa Pentecost Sunday? So ang Feast of the Pentecost o yung pista ng Pentecostes, actually, pinagdiriwang to ng mga Hudyo noon pa, kahit nung hindi pa bumababa ang Panginoong Yesus dito sa lupa. And ito ay pinagdiriwang 40 days after the Passover. So if you're coming for a while and familiar na kayo sa storya, tumawid yung mga Israelita sa Red Sea, sa dagat, hinati ng Panginoon yung dagat, and kaya sila nakatakas sa kanilang pagkaalipin sa Egypt dahil hinusgahan ni Yahweh ang mga panganay ng Ehipto. At sinabing, ipapadala ko ang anghel ng kamatayan at kukunin nito ang mga panganay nilang anak sapagkat ayaw nilang pakawalan ang aking lipi o ang Israel. And so, para makaligtas sila sa kamatayan, nagpahid sila ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan. And lahat ng pinahiran nila ng dugo ng tupa, nilaktawan ng anghel ng kamatayan. Kaya siya Passover. Nag-Passover o lumaktaw yung kamatayan sa mga bahay ng Israelita na may nakapahid na dugo ng tupa. Kaya naman, matapos ito, sama-sama tayong pumunta ng Litex at maghanap ng dugo. O, kung wala ng tupa, kambing, pwede na siguro yun, no? Hindi po yun ang point ng story na yun. Kung hindi, ang bahagi na yun ng kasaysayan ng Israel is looking forward into the future sa pagkapanganak ng Panginoong Yesus. Siya yung magiging tupa o kordero ng Diyos at sa kanyang sakripisyong alay, lahat ng sumampalataya sa kanya, wari na papahiran ng kanyang dugo. Kaya minsan, di ba, pag pinag-pray kayo ng Kristiyano, yung friend, sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, bakit dugo niya? Ba't hindi balat niya? Ba't dugo? Kasi dugo yung inalay ng Panginoong Yesus. Because blood is the life, it is the symbol of life. It's the lifeblood of Jesus Himself. And so sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus, tayo ay nagpa-pass over death. Obvious ba? Life Church? Hindi naman tayo death church, no? Life Church. How many of you, a-attend pa kayo kung death church ito, no? Oh, hindi. Life Church. Tama ba kayo ng pinuntahan? Alam niyo ba kung nasan kayo? Oh, may pin location to. So, that's why we call ourselves Life Church because of the life na binigay ng Panginoong Yesus sa atin. Ngayon, matapos ang Passover, 40 days after the Passover, ng pista ng Passover. Alam natin, for those of you who have been attending for a while, na namatay si Jesus sa araw mismo ng Passover para i-fulfill yung propesiya ng kasulatan na siya yung tupang iaalay para laktawan tayo ng kamatayan. So, 40 days after the Passover, sineselebrate nila yung Feast of the Pentecost. At ano ito? Tinatawag din itong Feast of the Weeks. Ito yung selebrasyon ng ani. Tag-ani o harvest season sa Israel. At sila ay nag-aalay ng first fruit o unang ani at dinadala nila ito kay Yahweh o sa Diyos. So yan yung pista na yon. Umaabot yan ng 10 araw. So yung Feast of Pentecost, it's the most attended, multinationally attended, and internationally acclaimed feast o piyesta sa Israel. Parang Life Nova ng 2 p.m. service. Ilan siya may katabi na mukhang international? Ayun. Ayun. Talaga ba? Oo.
So, if you look around, di ba, meron tayong Amerikano, meron tayong Indiano, meron tayong Incheck. So, um, Passover, the Feast of the Pentecost exactly look like that. Ngayon, pinagdiriwang nila yon every year, Feast of the Pentecost, Feast of the Pentecost. Pero something happened in a particular Pentecost that changed the feast's meaning. Nag-iba na yung ibig sabihin ng piyesta na yan. Simula nung namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay muli, ginather niya yung church. Ginather niya yung mga unang mananampalataya at sinabi ni Jesus sa kanila, alam kong mamimiss niyo ako. Paraphrase ko na to. Pero yung pupuntahan ko, susunod din naman kayo ron balang araw. Huwag muna kayong pumunta sa kaharian ng Ama kasi may mission kayo. Sabi mo sa katabi mo, may mission ka. Kaya lang, kinabahan na ngayon yung mga disciple nung narinig nilang may mission. Kasi excited na nga silang pumunta sa kaharian ni Jesus eh. Tapos iiwan sila ni Jesus. Iiwan mo kami, Lord. At hindi ko lang kayo iiwan. May papagawin ako sa inyong imposible. Wow, thank you, Lord. Iniwan mo na kami. Binigyan mo pa kami ng imposibleng gawain. Thank you po Di ba? Para nawala yung stress namin doon. Hindi kami masyadong kinabahan doon. Sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan na ulila. I will not leave you as orphans. But I will send to you the promise of my Father. May papadala ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Ano po ba yung mission na yon? Maliit na bagay lang. Sabi sa katabi mo, maliit na bagay. Simple-simple lang. Pumunta kayo sa buong mundo, magmamangka kayo, tumawid kayo ng mga deserto, di ba? Sumakay kayo sa magic carpet. Ay, hindi na siguro kasama yun. But go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Keep in mind, wala pang airport nito. Wala pang seaport. At yung pagbabarko ni navigation system ng mga barko, simple pa nito. Wala pang mga komplikadong gamit. Wala pang mga roro. Wala pang mga motorboats. Wala pang convenience. Wala pang kotse. And then pinapapunta sila ni Jesus sa lahat ng bansa at ipangaral yung salita niya. Siyempre, nahintakutan yung original na disciples nila ni Jesus. Natakot sila. Ilan sa inyo, hindi matatakot kayo pag pinagawa ni Lord sa inyo yon? Iwanan niyo yung mga negosyo niyo, iwanan niyo yung mga ginagawa ninyo ngayon. Diba? Ibenta niyo yung bahay niyo. Halimbawa, pumunta kayo sa isang bansa at ipangaral si Jesus doon. Nakakatakot naman yun. Natakot sila ngayon. Kaya ba namin to? Diba? Nagtitinginan sila ngayon. Kumonti na sila. Madami sila noon nung maraming unli bread. Nung may unli bread, umaabot sila ng 5,000 to 10,000. Diba? Wala pa si Willie noon. Kung 5,000? Hindi siya nanalo, no? So, hindi siya nanalo, pero mahilig din kasi siyang magbigay, kaya naalala ko siya. Kasi nagbibigay din siya ng unli bread, eh. Jacket pala yun sa kanya. Yeah, so, pero nung pinako na si Jesus, kumonti na yung 5,000. Kasi nasala na eh. Sino yung mga nandun lang para sa bigay? Sino yung mga nandun para talaga sumunod kay Jesus? Ilan sa inyo alam nyo kung ilan yung natira? Out of the 5,000, ilan yung natira na lang na follower ni Jesus? During that time, nung bago yung Pentecost na ito, 120. Kumonti sila, no? Ang layo, 120. In the same way, sa bansa natin, marami nagsasabing Kristiyano, tagasunod ng Panginoon. Pero ilan kaya talaga yung sumusunod talaga sa Panginoon? O ilan kaya yung talaga nakasanayan lang, nakagisnan na kasi? Kumbaga, walang choice. And so, anong nangyari, nasala sila ngayon, konti na lang sila. And yung konting yon, inatasan ng Panginoong Hesus yung mga leader nila at sila na ipangaral yung mabuting balita o mag-disciple sila, mag-life group sila, mag-life day sila ng mga tao, if you will. Paano nila gagawin yun? Alam nyo kung anong problema nila? Una, mga probinsyano silang lahat. And
hindi ko sila minamaliit dahil probinsyano sila, ha? Hindi ako yon. Yung kasulatan yung nagsasabi nun. Dahil yung mga taga-Jerusalem, nasa sentro sila, parang Metro Manila. Yung mga original disciple ni Jesus ay mga Galileans o nasa isang probinsya sila. So may punto sila, may accent. And so dahil may accent sila, pag nag-share sila sa city, nalalaman nila agad na probinsyano sila. Ngayon sila, dahil hindi naman sila masyadong nagta-travel, nag-world travel, hindi katulad ng iba na mga nasa city na naglalayag sa iba't ibang mga bansa, simple lang yung buhay nila sa probinsya lang. So, yung confidence level nila hindi masyadong mataas. Siguro ang mataas na si Peter. Pinakamatapang na si Peter. Kaya lang natatandaan nyo, di ba nung inaaresto si Jesus, tumiklop din si Peter. Sabi nga sa kanya, di ba ikaw yung kasama na Jesus? Di ako yun dong. Di ba? E tinan mo yung punto mo. Ikaw talaga yun eh. Di ba? Hindi niya maitago kasi may accent talaga siya. Pero alam nyo, itong mga probinsyanong ito, na 120 na sila, kasama si Maria, Mary, Mother of Jesus, and yung iba pang natira ng 11 disciples. Natatakot sila, nagtipon-tipon na lang sila sa isang bahay. Isang malaking bahay. Ilan sa inyo may katabi kayo, malaki yung bahay nila? Siguro, dun, kung sa panahon ngayon, dun magtatago tayo. Kasi malaki yung bahay nila eh. Kasi para magkasya yung 120, sa upper floor, upper room lang yun. Malaki yung bahay na. How many of you know, malaki yung bahay na yun? 120 sila. At ano ginawa nila sa upper room? Nagpe-pray lang sila. Pray sila ng pray. Kasi sabi ni Jesus sa kanila, hintayin nyo yung regalong ibibigay ni God sa inyo. Huwag muna kayong humayo. Huwag muna kayong mangibang bansa. Bago nyo gawin yon, may ibibigay si Father sa inyo. I mean, ang Ama, may ibibigay sa inyo. May ibibigay siya sa inyo na pinangako niya. So they were praying in the upper room. Nanalangin sila for many days. Hanggang sa dumating na yung pista ng Pentecostes. Ano nangyari? Aba, syempre, maraming balikbayan. From yung mga sumakses na sa ibang bansa, bumalik sila ulit sa Israel. Kasi sikat talaga yung Feast of the Pentecost. Minsan, di ba nangyayari yan pag Christmas, may mga bumabalik na sa Pilipinas, may dalang balikbayan box. So parang ganun din, in their time, sa Pentecost, ang dami, internationals. Yung iba nakapag-asawa na ng foreigner. Di ba? Meron na silang ibang nationality and they were streaming towards God's city. Ano nangyari? In verse 1 of Acts, it says here, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. Okay, bakit natin ulit pinagdidiwang yung Pentecost? Kasi sa araw na ito, natupad yung matagal ng pinangako ni Yahweh. Sa araw na ito, binigay na ni Lord yung matagal niya ring desire sa sangkatauhan. So, bago ako pumunta ulit sa scripture, last trivia na. Alam nyo ba, for those of you familiar sa Bible, na may isa pang mahalagang panahon sa tuwing pista ng Pentecostes. In the Old Testament, nung binigay ni Yahweh yung kautusan kay Moises, yung 10 utos, at yung iba pang mga kautusan kasama nun, nangyari yon sa araw ng Pentecostes. So in the Old Testament, binigay yung kautusan, the law, the 10 Commandments was given to Moses on the day of Pentecost. And on the New Testament, on the same day of the Pentecost, hindi na batas yung binigay ni Yahweh. He has given His Spirit. Yung kanyang banal na Espiritu ay binigay niya at binuhos niya sa mga tagasunod niya. Bilang isang pangako na darating ang panahon, sabi ng isang propeta, hindi ko na isusulat ang batas ko sa bato, kundi isusulat ko na ito sa puso ng mga tao. At hindi lang ito masusulat sa puso ng mga tao, kundi bibigyan ko sila ng kakayanan na sumunod dito. Ilan sa inyo, kayo yon. Kayo yung isusulat ni Yahweh yung salita, yung batas niya sa puso ninyo. Ilan sa inyo, kayo yung pusong bato. Okay, ilalagay pa din niya. So kasi pag pusong bato, iukit pa rin niya pero hindi mo pa rin masunod. So kailangan, pag inukit ni Yahweh, hindi na bato yung heart natin, lumambot. In a sense na
babaguhin niya. May babaguhin siya sa heart natin. Kaya binuhos niya yung espiritu niya sa araw ng Pentecostes. Tignan natin kung anong nangyari at paano nila tinanggap yon. When the day of the Pentecost, they were all together in one place. So ano yung katangian ng mga disipulo para matanggap nila, para mahanda sila sa pagtanggap ng banal na espiritu o ng espiritu ng Diyos? May apat na mapapansin kayo dun sa mga tagasunod niya. Una, they have physical togetherness. Magkakasama sila. Ilan po sa inyo nandito kayo ngayon? Chine-check ko lang. Ilan sa inyo nandito kayo ngayon, pero yung isip nyo namamahinga na. Natutulog na, nagsisiesta na. So medyo kayo, physically together, pero hindi kayo consciously together. But anyway, they were all physically together in one place. Walang online. Walang nakikibalita lang sa sulat. Magkakasama sila. There's something about believers gathering together physically. Kaya minsan pag natampo ka, di ba, ayoko na muna umaten, mag-online na lang ako. And then, okay naman, maintindihan mo naman yung word, maganda pa rin naman yung kanta ni Lyra, gano'n. Kaya lang, may iba may something na nawawala pag hindi tayo magkakasama, worshiping together. So they were physically together. Pangalawa, meron silang fervent prayer. Ano yung fervent prayer? From the word fever. Sa sobrang on fire nila manalangin, para silang nilalagnat. Ibig sabihin, mainit yung panalangin nila. Hindi sila manalangin, Lord, kumbaga, they were praying fervently. Talagang hinahanap nila si Lord, Lord, asa na yung pangako mo? Ang hirap ng mission namin, Lord. Kailangan namin yung kapangyarihan mo. Mga simpleng tao lang kami, mga probinsyano nga kami. Paano namin aabutin yung mga international? Hindi kami marunong ng salitang yun. Wala kaming pamasahe. Wala kaming pambayad sa barko. Sino ba kami, Lord? Takot sila Nasi-stress sila So they were all together in one place. Hindi sila umalis na. They were waiting for God. They were expectant in their faith. Ilan sa inyo, pagpunta nyo sa church, nag-expect kayo? Ilan sa inyo naranasan nyo na mag-expect, tapos hindi nyo naman nakuha, kaya ayaw nyo na mag-expect ngayon? Minsan kasi, ginagawa nating genie si God. Gusto natin, paghingi natin kay God, boom, ayan na. Pero tandaan ninyo, hindi genie si God. Hindi natin siya pwedeng kontrolin. Ang kailangan ni God sa atin, magtiwala sa Kanya. Dahil hindi pa siya tapos sa atin. Sabi mo sa atin mo, hindi pa siya tapos sa'yo. Nasa process pa tayo, may ginagawa siyang maganda sa atin. Dapat expectant tayo sa faith natin. Parang yung mga original na 120. Tawagin na lang natin silang 120 kasi 120 sila Takot sila, feeling nila limitado sila, feeling nila baka ipako din sila sa krus katulad ng master nila. Marami silang tanong. Pero ang maganda sa kanila, nag-e-expect sila kay God. Lord, alam na namin, hindi namin kaya. Pero kayo, kaya ninyo. They were expectant. And lastly, they were patiently waiting. Paano natin nasabi na patient silang maghintay? Kasi it took 10 days. Imagine, nag-prayer meeting sila for 10 days. Ilan sa inyo aating kayo ng prayer meeting pag 10 days? Talaga? Yung 5 days na prayer and fasting nga nakompleto ba natin yon? Diba? Sila, 10 araw. And on the 10th day, 40 days, start ng feast ng Pentecost, on the 10th day. So 50 days na. 50 days after the resurrection of Jesus. After the Passover. 50 days after the Passover. Something happened. Because they were together. Sabi mo sa kanila mo, we're together. Ngayon, tignan natin kung pasok tayo sa qualification. With pleasing personality. Hindi ba pala yun? Physical togetherness, fervent in prayer, expectant faith, patiently waiting. You may ask me this question, Pastor Tim, pupunta tayo ng favorite terraces. Paano yung pambayad natin doon? Ang mahal nun Ang mahal magkaroon ng church sa mall. And, may invite ba kami ron? At nakakapagod yun, Pastor Tim. Isipin mo, anong oras tayo magsa-set up? Ilang volunteers yung kailangan natin? Ilang singers yung kailangan natin? Ilang banda rito, banda doon yung kailangan natin? Diba? Ilang ushers, ilang tech.
Ang daming tanong. Ang dami. Ano kayang mas mabuti? Tayo-tayo na lang. Magkulong na lang tayo dito hanggang bumalik si Jesus. Huwag na tayong mag-share ng word ni God sa iba. Huwag tayong maniwala sa Kanya na kaya niyang isave yung mga tao. Ano, yun ba yung gusto niyang gawin? O gusto niyang sumunod sa pinapagawa ni God sa atin? Na Lord, katulad din kami ng 120. Takot din kami. Maaring hindi kami galing sa mataas na lipunan o simpleng mga tao lang kami. Marami rin kaming takot sa buhay, tanong sa buhay, kulang rin kami. Pero Lord, nag-e-expect kami sa'yo. How many of you ganun kayo ngayon? O hindi ko naman kayo pinipilit lahat, no? Kung ayaw nyo, okay lang din. Pero those of you who are expectant in faith, those of you who are patiently waiting, God will do amazing things in our midst. In fact, ganun nga yung hinihintay ni God eh. Kasi kadalasan, naghihintay tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi mo tayong titiwala sa Kanya. Paano natin nasabing hindi tayong titiwala sa Kanya? Eh kasi diskarte pa rin natin eh. Alam naman nating mali, ginagawa pa rin natin. So tayo pa rin nasusunod. Eh kasi Pastor, pag sinunod ko talaga si Lord, kukunting kikitain ko nun. Tsaka magagalit yung mga tropa ko. Hindi na ako yayayain sa inuman. Kaya, hindi naman kailangan talagang sumunod ng todo-todo. Pwede naman yung mga saktong Christian lang. Ganun. Gitna-gitna lang. Oh, we're not fully trusting God. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Therefore, hindi rin natin maranasan yung buong kapangyarihan niya. Kasi never naman nagkulang si Lord sa atin eh. Alam niyo kung sino lang talaga yung may problema? Tayo lang. Parang sa hiwalayan yan, it's not you, it's me. Mga ganon. Hindi talaga si Lord yun eh. Tayo. Kasi lahat naman ng kailangan natin, ibibigay niya eh. Tama ba yun? Lahat naman ng takot natin, may sagot na siya ron eh. Yung puso lang talaga natin, magugulatin. Nerbyoso. Nerbyosa. Hindi tayo makapagtiwala, hindi tayo makasunod ng full. Ayaw natin mag-trust sa Kanya. Pero kapag ganyan yung posture natin, sama-sama tayo, walang iwanan, nananalangin tayo, expectant in faith, patiently waiting, anong ginagawa ni God? Let's look at verse 2. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. So, binasa ko sa translation kayo ng Tagalog, may ugong, this series is called The Sounds of Pentecost. There are two sounds. The sound of heaven, which is this week, and the sound of the nations, which is next week. Kasi next week pa talaga yung Pentecost Sunday. So this is in preparation for next week. Sound of heaven, o tunog ng kalangitan. Bakit kaya nagkaroon ng isang malakas na ihip ng hangin? Kayo po ba ay nakaranas na ng bagyo na signal number 4? Taas ang kamay. Have you ever experienced a typhoon signal number 4? If you did, raise your hand. So sa mga hindi nagtaas ng kamay, taga-ibang bansa kayo. Lagi sa Pilipinas yan meron. Oh, you're internationals. And you're welcome. Thank you for coming to Life Church. We are an Every Nation church. Lakas ng bagyo, ang hangin maririnig mo. Bakit kaya hinalin tulad ni Luke, ni Dr. Luke, yung nagsulat ng Acts, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na parang hangin. And hindi lang naman yun original na idea ni Dr. Luke. Pag pumunta kayo sa banal na kasulatan, sa Genesis pa lang, sa pinakaunang aklat, sa ikalawang verse ng unang aklat, 1-2. Nung wala pang kahit ano sa lupa at nababalot ng chaos, kadiliman, the Spirit of the Lord was hovering over the waters, shaping the waters. Nung panimula pa lang, may misteryo sa katauhan ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, siya ay isa lang. Pero, minsan nagpapadala siya ng tagapagsalita na hindi lang basta-basta anghel. Pwede rin namang, kasi yung tagapagsalita niya, pwedeng sambahin. At minsan tinatawag din niya yung sarili niyang si Yahweh. So, ilan ba si Yahweh? Isa ba siya? Dalawa? At higit sa lahat, may pangatlo pa siya. Ang kanyang banal na presensya o tinatawag ding Espiritu
banal na espiritu. Kaya ito banal na espiritu. Kasi marami pang ibang espiritu. Masasamang espiritu. Ilan sa inyo gusto nyo ng masasamang espiritu? Hindi. Lumayas na. Lumayas ang masamang espiritu. Isa lang yung espiritu na banal. Yun yung espiritu ng Diyos mismo. And ang espiritu ng Diyos o ang Holy Spirit, ang presensya mismo ni Yahweh. Kung nasaan siya, nandun ang espiritu niya. At kung nasaan ang espiritu ni Yahweh, nagkakaroon ng kaayusan. Nagkakaroon ng buhay. Kaya hinilin tulad ng mga manunulat, ang espiritu ng Diyos sa hangin. Hindi ba na pag hindi tayo huminga, mamamatay rin tayo? Hindi ba't nakalagay sa kasulatan na kumuha si Yahweh ng lupa, inanyong katulad ng imahe niya at hiningahan niya ito? Ang salitang Hebreo na ruach o hangin. Salitang Griego na pneuma, which is also air. Hindi ibig sabihin na hangin lang ang banal na espiritu. Ito ay nahalin tulad sa kapangyarihan ng hangin. Sapagkat hindi siya nakikita, ngunit siya'y kumikilos sa ating kalagitnaan. Hindi siya nakikita, ngunit nagbibigay siya ng buhay sa lahat. At siya rin ang ating hininga. He is the oxygen we breathe. Kaya pag may maniligaw sa'yo, tapos sinabi niya, ikaw ang oxygen ko, huwag kang maniwala doon. Dahil hindi ikaw ang oxygen niya, si God yun. Kaya hinilang tulad siya na manulat na wari kapangyarihan ng hangin. Wari like. A sound like. Hindi siya hangin. Pero yung tunog, parang simile. It's a simile. It's a figure of speech. Wari, hangin. Ibig sabihin, nariyan na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Ilan sa inyo, alam ninyo kapag kumikilos ang Panginoon sa puso ninyo, nararamdaman nyo rin. Ilan sa inyo, alam ninyo na kapag yung naririnig nyo, gawa-gawa lang ng tao. Alam ninyo kapag ang Diyos talaga yung naghihinga sa kanyang salita. Kasi maramdaman mo yan eh. Gaya ng Espiritu ng Diyos. Hinihingahan niya yung kanyang salita. Kaya it's never just the Word. It's the Word and the Spirit of God. Kaya nung pinapakilala ni Jesus, ang banal na Espiritu kay Nicodemo, sabi niya, the wind blows where it pleases. Wari ang Espiritu na parang hangin, na umiihip to kung saan niya gusto. Hindi natin alam saan ito nanggaling, hindi natin alam saan ito pupunta, pero ayan na, hindi mo pa nakikita. Naging bugtong. Oo. Kasi nakikita mo eh, gumagalaw yung mga puno eh, gumagalaw yung mga dahon eh. Pinapagalaw. Ganon din ang Espiritu ng Diyos. Pag siya ay nandyan, may nagbabago sa kapaligiran. Kapag siya ay nandyan, may nagbabago sa kaibuturan. Kaya minsan, kapag nakakita ka ng isang Kristiyano na talunan sa kasalanan, talunan sa lahat ng bagay, mapapatanong ka, natanggap na ba niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kasi kung tunay na natanggap niya na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi yan pwedeng manatiling katulad ng dati. Dahil ang banal na Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay, bago at walang hanggang buhay. At nag-iiba yung kanyang pagkatao. Pwede ba ako magkwento? Ano pa ba ginagawa mo, Pastor? Kayo nakapangalag ako. Oo nga. Salamat. Nagpapaalam lang for permission. Alam po ninyo, nung ako ay high school pa lang, laki naman ako sa church. Pero hindi po ako public speaker. Hindi ako mahilig magsalita sa harap ng maraming tao. Or rather, hindi ako magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Ilan sa inyo, katulad ko nung high school, hindi rin kayo magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Taas ang kamay. So magagaling kayo. Sige. Ilan sa inyo, katulad ko nung high school, hindi kayo magagaling magsalita sa harap ng maraming tao. Ay, natakot tawagin. Nagtaas. Oo. So ngayon, pag nag-recite ako, nangangatog yung tuhod ko. Minsan naririnig ng classmates ko. Kasi hindi pa ako ganito kaano eh. Hindi pa full yung life ko. Hindi pa life to the full. Oo, talagang. Kaya naririnig mo pa yung buto ko. Minsan, sa sobrang kaba ko, pag nasa recitation, sinusulat ko na lang, tapos pinapapasok ko sa intermediate pad para mabasa ng teacher yung sagot. Pag naglalakad ako, lagi nakayuko. Hindi ako nag-eye contact.
Kasi kinakabahan ako eh. Ilan sa inyo katulad ko na natatakot mag-eye contact? Hindi contact lens, iba yon. Yung titingin ng mata sa mata. Oo. Right? So, yung buhok ko, pinapahaba ko. Parang si Trunks. Yung may bangs na gano'n. Marvin Agustin yan. Mga kapanahunan eh. Kasi para nakatakip yung mata ko. Hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan tumingin. So mahihain ako, mahihain, soft-spoken, hindi ako public speaker. Pero alam niyo noong 2008, unang Life Day, unang Victory Weekend na ginawa ng Life Church Virginia Beach dito sa Pilipinas. Ako din yung unang hindi naniniwala sa Holy Spirit noon. Puro Bible lang ako. Alam ko, absado ko yung Bible. Hindi ako nakikinig sa tutures. Alam ko yan eh. Ganun. Wow, ang yabang, no? Tapos hindi ako, Holy Spirit, hindi ako nakikinig niya. Pero alam niyo, nung bandang part na tinuturo yung Holy Spirit, para bang kinausap ako ni God na buksan ko yung heart ko. So, tinry ko lang. Ano kaya, mag-surrender ako kay God? Kasi problema ko, mayabang eh. Alam mo, mahihain ka na mayabang. Ang ganda combination nun, no? Tahimik pala, ang yabang-yabang pala nito. Hindi mo nagsasalita lang, mayabang pala. So, sabi ko, bigay ko kaya yung life ko kay God. Alam niyo nangyari, napuno ako ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko ma-explain. Napuno ako ng papuri sa Kanya. Sumisigaw ako, nag-worship ako kay Lord. Parang may apoy sa heart ko na hindi ko mapigilan. Kumakalat siya sa paa ko, and then, tinitigasan ko yung paa ko. Kasi para ako natutumba eh. Ayoko matumba. Ayoko yung mga tutumba na gano'n. Ayoko nang gano'n. Kaya ginagano ko yung paa ko. Pero nafe-feel ko na may kumakalat sa katawan ko na parang enerhiya na hindi ko ma-explain. Tapos, yung dila ko, para siyang nahihila. Hindi ako naging aswang, okay? Pero para siyang nagiging tuwid. My tongue was straightened. And then, nung tapos na yung Victory Weekend, tinawag ako para mag-testify. Alam nyo, hindi ako public speaker, hindi ako nag-eye contact. Hindi ko alam kung anong meron ng araw na yon. Tumayo ako, kinuha ko yung mic, pinapurihan ko si Lord. Actually, English pa yung testimony ko. Wow. Wow. Hindi ako natatakot. I was fearless, I was courageous, I was filled with passion. Alam ko sa sarili ko, hindi ko siya mga salitang inisip ko lang. Kasi yung problema sa isip ko, pag iniisip ko siya, tapos sasabihin ko na, yun lang yung lumalabas. Pero tuloy-tuloy. Nagpupuri ako sa Panginoon, ikinukwento ko yung buhay ko. Dati akong insecure, dati akong takot, mahirap lang kami, wala akong future, hindi ko alam kung makakatapos ako. Ganito, ganyan. Nasa kadiliman kami. Marami kami naranasan na masaklap sa buhay. Pero nung dumating si Jesus sa buhay ko, binigyan niya ako ng pag-asa. Hindi ko makakalimutan yung gabi nga nag-testify ako. Umiiyak ako. Ang tapang-tapang ko. Pag uwi ko ng bahay, hinatid kami ng puting van. Hindi yung mga nangunguha ng organs, ha? Iba kasi yung puting van nila, Pastor Ernie. Iba yon, no? So, hinatid kami sa Caloocan, mula sa Litex, mula sa Commonwealth. E nung nahatid kami, hindi ko makakalimutan. Kasi traffic, malamang, Pinas. So, traffic, tumatawid sa pedestrian lane, umuulan. Bawat tao na tumatawid, iniiyakan ko talaga. Medyo weird, no? Safe space naman to, no? So, pwede naman, no? So, iniiyakan ko yung mga tumatawid kasi iniisip ko, paano kung di nila kilala si God? Kasi naranasan ko si God nung gabing yun, eh. Sobrang naranasan ko siya to the point na iniiyakan ko yung mga tao na hindi pa nila nakikilala si God. Nanghihinayang ako sa buhay nila. Grabe, yun talaga iniisip ko nung gabing yun. And alam niyo, a few months after, yung best friend ko sa school, kasi nga dahil mahihain ako, konti lang kaibigan ko. So kung yung kaibigan kong yon, talikuran pa niya ako, di wala na akong kaibigan. Alam niyo, sabi ko, alam ko na ano yon, Katoliko sarado yon. Ano yon? Katoliko sarado, kandado, tinapon yung susi sa dagat. Talagang hindi na bubukas. So ngayon, sinasyaran ko siya ng kasi sabi ko sa kanya, hindi matutungkol sa religion eh. Tungkol to sa relationship mo kay God. And dinala ko siya dun sa food court. Ano ba tawag doon? Sa supermarket, may mga kainan na walang upuan, yung nakatayo lang. Standing court.
Hindi. Basta doon, nakatayo lang kami. Tapos, sinasharan ko siya ng word ni God. Alam niya, mahihain ako. Alam niya, hindi naman ako yung nagsasalita ng matagal na tuloy-tuloy. So, nagulat siya sa akin. Nagulat din ako kasi yung mga bumibili ng sago sa likod niya, umiiyak na rin. Sinasharan ko ng word ni God yung classmate ko. Nag-1-to-1 lang kami, chapter 1 lang. Tapos, sige, mag-pray ka kasama ko, Panginoong Jesus, Panginoon. Tumatanggap na rin yung iba. Sabi ko, mga chismoso to. Yun ang magandang yun ang maganda. Oo, yun ang magandang pagka-interesan ng chismis, no? Kasi naligtas ka pa, no? So, habang nag-uusap kami, nakikinig sila, magpe-pray din sila. Tapos, yung kaibigan ko, ayaw niya. Sabi ko, kinakabahan ako. Mukhang friendship over na ito. Pero alam niyo, tumitingin-tingin kasi siya eh. Napansin niya, siya na lang yung hindi. Tumanggap na lahat sa likod niya eh. Kaya di ko alam kung dahil ba dun yun, pero nag-pray na rin siya. And alam niyo, yun yung una kong kaluluwa, unang tao na dinala ko sa Panginoon, yung kaibigan kong yun. And hindi ko to alam, pero may nagbago pala sa akin. Simula nung nabautismo na ako ng Banal na Espiritu Santo, hindi ako naging weird. Hindi ako naglupasay tapos naging weird. Alam niyo nangyari naging effect sa akin, naging matapang ako to be a witness. I became bold in preaching the gospel. Kahit pa mawala yung friend ko na yun, kahit iwanan, ito yung truth. Gusto ko maligtas siya. Gusto ko makilala niya sa Jesus. You know what happened? One after another, mga classmates ko, napunta na sa live group, hindi ko na alam. Hindi pa naman ako pastor noon eh. Parang si Ivan lang ako ng tech na nag-volunteer lang. Tapos tahimik lang. Ganyan din ako nakayoko. Ganyan, tahimik lang siya. Pero hindi ako nagpapakalbo. Pero yun, iba nga si Ivan. So, pero pogi naman bro, no? Bagay naman sa'yo. So, my life was never the same again. Ito yung alam ko. Hindi ko alam paano nangyari, pero alam kong may nag-iba sa akin. Nagkaroon ako ng courage, boldness, na sumunod kay Lord. It's like a mighty rushing wind. It's like energy na hindi ko pa na-experience before. It filled me, that energy filled me, because it's not just an energy. He is a person. He is the third person of the Trinity. He is the presence of Yahweh Himself in my life. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. Ano yan? May isang apoy na bumaba sa kalagitnaan ng 120, nahati siya sa 120, at isa-isa siyang nanahan sa bawat taong nandun. Walang isang exempted, lahat nakatanggap. At alam niyo ba na ang apoy sa banal na kasulatan ay laging simbolo ng judgment. Tuwing bumababa ang apoy, nagagalit si Yahweh. Sodom at Gomorrah, hinusgahan ni Yahweh, bumaba ang mga bulalakaw na apoy. Pero may isang moment na ang apoy hindi siya judgment, kundi pleasure. Natutuwa si Yahweh. Kailan yon? Kapag nag-aalay ang mga saserdote sa Diyos, meron silang inalay na tupa. Inalay silang baka. At natuwa si Yahweh kasi puro yung puso ng mga tao. Alam nyo ba paano pinapakita ni Yahweh na natutuwa siya sa alay na inalay sa kanya? Sinisilaban niya ng apoy mag-isa. Nagugulat sila. Hindi naman firebender si God, no? Pero syempre kaya niya i-bend lahat. So bigla na lang ito nagliliyab. So pag nagliyab bigla yung sakripisyong alay, tuwang-tuwa yung mga tao. Kasi ibig sabihin nun, tinanggap ni Yahweh yung alay nila. Tignan ninyo yan in the light of that Old Testament reality. Anong nangyari sa kanila? Para silang inalay sa Diyos. Pero hindi katulad ng sakripisyong alay na papatayin, buhay sila. Ang tawag sa kanila, mga buhay na alay. Kung matatandaan niyo Romans chapter 12, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. At dahil sila ay buhay at banal na alay, nalugod ang Diyos sa kanila at tinanggap ang alay nila. And the fire of the Lord fell upon each and every one of them. It's a fire of passion.
It's a fire of boldness. It's a fire of strength. It's a fire deep in their soul. It's stronger than their fear. Hindi magically yumaman sila lahat. Hindi magically tumapang sila lahat. Merong nangyari sa puso nila na alam nila, ano man ang sitwasyon nila, gaano kahirap, hindi sila iiwan ni Yahweh. Dahil ang presensya niya nagsimula ng tumira at nanahan sa bawat puso nila. Ito yung ibig sabihin ng mabautismohan ng banal na Espiritu Santo. To be baptized in the Holy Spirit. Hindi ko sinasabi na pag binaptize tayo ng Holy Spirit ngayon, magkakaroon ng hangin na parang bagyo at may bababang mga apoy. Hindi natin hinahanap yon. At hindi ko rin naman nililimitahan ng Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi niya kayang gawin ulit yon. Of course, kaya niya. Kung gugustuhin niya, bakit hindi? Pero ang pinaka-importante na pagtanggap ng banal na Espiritu ay yung epekto nito sa tao. Anong nangyari sa'yo? Naglupasay ka lang ba dyan? Nag-iiyak ka lang ba dyan? Kasi pwede ka maglupasay at umiyak tas wala naman na bago sa buhay mo, hindi ba? Pwede ka naman maglupasay at umiyak tas wala ka na sharean kahit isang tao, hindi ba? Tignan ninyo yung naging epekto sa buhay nila. Huwag tayo maghanap ng hangin at huwag tayo maghanap ng apoy. Dahil hindi yun yung punto ng passage na ito. Ang punto ng passage, ano yung pagbabagong nangyari sa mga unang disipulo? Tumapang sila. Nawala yung takot nila, nasapawan ng pananampalataya nila. At naging agresibo sila na i-share si God sa ibang mga tao. Kaya alam ko yun, kasi naranasan ko yun eh. Malay ko bang magiging pastor ako? Wala naman sa plano yun eh. Again, umiihip ang Espiritu ng Diyos kung saan niya gusto. Hindi ito tungkol sa gusto ko. Hindi ito tungkol sa gusto mo. Tungkol ito sa kalooban niya. Nagamitin niya tayo na maging daluyan ng pagpapala para makilala ng Diyos ang iba. Mga kapatid, sa paglipat niya sa atin sa bagong bahay-sambahan, sa Cinema 5 ng Fairview Terraces, tandaan niyo ito, ang magpapagrow sa church na to ay hindi strategy, hindi marketing strategy, hindi reels, hindi mga pa-premyo o bonus o whatever. What will make this church grow is the presence and the power of the Holy Spirit. Kung hindi natin wawalain yun, sama-sama pa rin tayo, physically together, fervent in prayer, talaga expectant in faith, waiting patiently, at higit sa lahat, namumuhay tayo ng banal. Natatandaan ninyo, na sinabi ko sa inyo, isusulat ni Yahweh ang batas niya sa puso ng tao. Yun yung nangyayari kapag ang Espiritu ng Diyos ay pumupunta sa atin. Isinusulat niya yung kautusan niya sa puso natin. At nagiging mapagmahal tayo sa Diyos at mapagmahal tayo sa bawat isa. Dahil yon ang espiritu ng kautusan o ng batas. Pag-ibig. Ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay pag-ibig. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Maraming scholar ang nagsasabi na ito ay reversal ng Tower of Babel. Kung kayo ay familiar sa kids church at mga kinukwento sa kids church, sa Genesis, sabi ng Diyos sa mga tao, pumunta kayo sa lahat ng panig ng mundo, pamahalaan ninyo ang sangnilikha, at gusto ko mag-diversify kayo. Wow, ang yaman. Ano yung diversify? Iba-ibang kultura, iba-ibang lahi, iba-ibang salita, iba-iba. Yun ang utos ni Yahweh. Alam mo, sabi ng mga tao, hindi. Hindi kami kakalat. Ayaw namin pumunta sa ibang bansa. Ayaw naming mag-mission. Kami-kami lang. Gusto namin kami lang. Nagtayo sila ng tore na umabot hanggang langit. At sabi nila, hahamunin namin si Yahweh. Kung sabi niya, kakalat kami at pupunuin yung buong mundo, hindi namin gagawin yon. Dito lang kami. Aabutin namin siya at kakatukin namin siya sa langit para siya ang bumaba at kami yung aakyat. Kung si Adan at Eva ay nagrebelde sa hardin, ibang level ng pagrebelde ito. This is a rebellion on an international scale. The world rebelling against God. Challenging the will of God for missions.
to diversify. They want to be a monolithic. Yung top-down control, isa lang, isang salita, isang lahat. Alam mo yung ginawa ng Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit descended upon the Tower of Babel and confused their languages. Binigyan sila ng iba-ibang mga salita para hindi nila makayang magkaisa. Kasi ginamit nila yung pagkakaisa nila sa masama. So ngayon, paakyat na sila ngayon kay Yahweh. Di ba? Sabi ng mga nauna, "Come up here, what's taking so long?" Sabi ng mga na "Uragon ta, ikaw ambot sa imo," sabi ng mga nandito. Narinig naman isa, nani? Hindi sila nagkaintindihan. So lahat ng nagsalita ng kapare-pareho, nagtipon-tipon sila. And because there was no common language, because God confused their language. So Babel is also another word for confusion. Babbling, like a child babbling. Speaking gibberish. Ang nangyari ngayon sa kanila, nagpopulate sila ng bansa na kapareho nila ng salita. Kaya mga kalahi ni Charles, sino man ba sila sa dragon na magkakasama? And what happened was, dahil naghiwa-hiwalay sila, nag-develop sila ng sarili nilang Diyos. Kaya ang daming Diyos-Diyosan. Because that is an international rebellion against God. Pero nasunod si Yahweh, kumalat sila, nagkaroon ng diversity, every nation, pero rebellious, idolatrous. Because God wants nations, man wants empire. Gusto ng tao, empire. Isa lang. Gusto ni God, diversity, iba-iba. Kaya lang, nung nag-diversify, dahil broken, sinful, nag-diversify sa idolatry. Dumami rin yung Diyos-Diyosan. Kaya sila naglililok ng inanyong tao, hayop, bubutasan sa bibig, at mag-ritual sila na pumasok ng espiritu ng demonyong sinasamba nila ron. Kaya para sa mga idol worshippers, bali wala kahit basagin mo yung Diyos-Diyosan nila. Kasi pag binasag mo, winarak ng mga misyonary yung anito nila, halimbawa, gagawa lang sila ng bago, bubutasan nila sa bibig, tapos mag-ritual sila ulit, papasok ulit yung demonyo ron. And such was the state of humanity na sabi ni Yahweh, hindi pwede ito. Kailangan kong pauwiin ang mga bansa sa aking poder. Pinadala niya yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus. At dahil sa sakripisyong alay ni Jesus, kaya tinanggap ng Ama ang alay ng katawan ng mga tao nang buhay sila at hindi pinapatay. Dahil may namatay on behalf of them. Jesus was the Passover lamb. And He became the sacrifice so that we from every nation can be saved. Ngayon, yung pala yung dahilan. Kaya yung 120, pinapahayo at sinabing mag-disciple ng iba-ibang lahi. Kasi gusto na ni Yahweh na pauwiin yung mga bansa. Bawat bansa, bawat lahi, bawat salita, bawat tribo, nagpupuri kay Yahweh na tunay na manilikha ng langit at lupa. Yun ang kalooban niya. Kaya sabi niya sa mga 120, humayo kayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa buong mundo. Alam ko na marami rin tayong pinagdadaanan sa pamilya natin, marami tayong gastusin, marami tayong alalahanin. Pero tatandaan nyo ito, kahit ibigay pa ng Diyos lahat ng gusto natin sa isang araw, pero wala tayo sa misyon niya, walang halaga ang lahat ng yon. Dahil nabubuhay tayo para sa purpose niya. May dahilan kung ba tayo pinanganak ng Panginoon sa mundong ito. At hanggat di natin natutupad yung purpose na yon, para tayong mga hayop lang na kumakain, nagkakaanak, namamatay, we need to find our purpose in God. At ito yung purpose na binigay niya sa church. Make disciples of all nations. So, the outpouring of the Holy Spirit during the Pentecost is the reversal of Babel. Now, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Uy, 2 verses na lang. Yay! So, nakatira ngayon sa Jerusalem, maraming iba-ibang bansa ng mga reliyosong Hudyo. Mga sumakses
nag-asawa ng mga banyaga at dinala nila. So marami. It's a diverse culture. And at this sound, nung narinig nila yung ugong na yon, this multitude came together and they were bewildered. So remember, nakarinig sila ng ugong ng malakas na hangin at ikalawa, nakarinig sila ng iba-ibang salita ng mga bansa. Because each one was hearing them speak in his own language. So yung 120, sabay-sabay sila nagpuri sa Diyos sa iba-ibang mga wika. Binaligtad ni Lord yung curse ng Babel. Binalik niya na yung diversity ng languages. At ginamit niya ito para mapapurihan siya. At habang sila ay and by the way, no, hindi lang ito lahat earthly language. Kasi pag tinignan nyo yung list, ma'am, tingnan nyo sa verse Acts, lahat ng list, hindi aabot ng 120 yon, yung mga bansang yon. Which means some of the languages they're speaking are angelic languages that only God can understand. And in the mixture of human-known languages that they did not learn. This is the gift of tongues. And that's why may gift of interpretation din ng tongues that the Holy Spirit also gives. So, nung ginawa ito, nung binigay ito ni Yahweh, ang nangyari ngayon, narinig siya ng iba't ibang mga bansa na pinupuri siya at sinasamba siya. And God was glorified. So, what are those four things? There was a sound of a rushing wind, there was tongues of fire, there was a giving of courage, and purification. So tatandaan nyo, ang apoy na galing sa Espiritu ng Diyos, hindi lang ito nagpapatapang. Ito ay nagpapapuro. It makes us pure. Nililinis nito yung puso natin para makaya nating sumunod sa kanyang kautusan. And pang-apat, it's the reversal of the Babel judgment. Ang mga tao, pwede nang magkaintindihan. Pwede nang maging magkaisa. Hindi kasi pagkakaisa ito ng pagrebelde. Ito yung pagkakaisa sa Great Commission na ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So they were amazed and astonished, saying, "Are not all these Galileans?" Hindi ba mga probinsyano ito? Paano sila nakapagsalita ng mga lingwahe na hindi nila alam? They were bewildered. Nagtataka sila. Yung susunod na yugto, itutuloy natin next Sunday. But let me tell you this. Once we move to Fairview Terraces, right in front of Fairview Terraces, nandun yung National University, SM. Andun yung Our Lady of Fatima University, sa kabilang banda. And alam niyo, para mag-world mission tayo, abutin yung mga international, hindi na natin kailangan pang lumabas ng bansa sa ngayon, for now. Kasi nandyan na sila sa mga campus eh. Nandyan na sila. Student exchange program ng Fatima, Americans, Koreans, at Southeast Asian nations. Nandyan sila ngayon. Anong ginagawa natin to reach them out? What are we doing to bring them into the family of God? Ang kalooban ng Diyos, the outpouring of God's Spirit is for the fulfillment of His promise to dwell with His people from every nation. Ang kalooban ng Diyos, bawat bansa maligtas. So, kapag tayo ay hindi nagmi-mission, at hindi tayo nag-reach out or nag-outreach, at gusto natin umatan na lang ng tayo-tayo na lang para tayong Tower of Babel. Ayaw nating mag-mission. Gusto natin tayo-tayo lang. Siguro may issue tayo, mahihain tayo, whatever that is. That's rebellion against the mission of God. The mission of God is for us to diversify and reach people from every tribe and every language. Kung kayo yung mga nagsasabing, bakit ba itong pastor na to pa-English pa? Eh mga Pilipino naman tayo lahat dito. Ba't di na lang tayo mag-Tagalog? And so, the Filipino church, Chinese church, Korean church, that's never the design of God for the church. Do you know that? Hindi dinisenyo ng Diyos ang church para sa isang nationality. The very first church was multi-ethnic, multinational, multilinguistic, even at the very beginning. It is because of our tendency na maging Tower of Babel na gusto natin puro Pinoy lang, puro Tagalog lang. Wala tayong puso para sa iba. Either out of insecurity, either out of selfishness, or sheer apathy. I don't care. Basta ako, okay kami ni God. But that should not be. Hindi dapat ganun ang church. If we're truly filled by the Spirit of God, at mahilig ka sa Tagalog, mag-aaral ka mag-English.
Huwag mo sabihing mahirap, may YouTube naman. May mga podcast naman. There are ways for you to do that. At kung ikaw naman yung Inglesero, I studied Ateneo and I'm from LaSalle. Kung Inglesero ka, mag-aral ka mag-Tagalog. Mag-aral ka ng ibang lingwahe. Bisaya, mag-Ilocano. There are so many people in the Philippines who do not speak the same language. What's the point? Umalis tayo sa comfort zone natin. Kung comfort zone natin Tagalog, mag-Ingles tayo. Kung comfort zone natin mag-Ingles, mag-aral tayo mag-Tagalog at ibang salita. Para saan? So that every tribe and every nation will be part of God's family. Dito pa lang sa Novaliches, dito sa Kaligayahan, sinasanay na natin kayo, English, Tagalog, magkasama. Napansin nyo? It's for us to adjust either way. Kung mahilig tayo sa Tagalog, expose natin sa English. Paano na lang kung may mag-inang Haponesa, nakasalubong nyo sa Fairview Terraces? Hindi nyo na sila i-invite, hindi nyo na sila kakausapin. Sabihin mo, ikaw nga doon, bakit wala tayong love ni God? Paano lang kung yung service natin puro Tagalog lang at may umatay na international? Paano sila makakalapit sa Panginoon? Intindihan ba ninyo? It's not an issue of convenience. It's an issue of mission. Mission ng Diyos. Maaabot ba natin sila sa pamamagitan ng lengguwahe na to? Maaabot ba natin sila sa pamamagitan ng kultura na to? Naiinis ako sa church natin. Bakit? Kasi gusto ko, Pastor, hymnal lang. Walang mga gitara, walang drums. Ganun, choir lang lahat. Maaabot, ang tanong, musical preference mo yan, maaabot mo ba lahat sa choir, sa organ? Ano ba pinapakinggan ng mga kabataan ngayon? Music disputable yan, hindi naman doctrinal yan. Ang importante, maabot sila sa Panginoon. Kung di naman kasalanan yung kinakanta nila, estilo lang ng musika, missionary yun. Yun ang ibig sabihin ng missionary. Nag-a-adjust ka sa kultura para abutin yung mga tao. You understand? Meron pa tayong ilang linggo bago tayo ilipat ni Lord sa malaking mission field. And bilang pastor nyo, hinahanda ko kayo. Welcome to the most exciting part. Wala pa tayo sa exciting part. All across Fairview Terraces, may mga condo units doon. Trees, Avida Towers, Milan Residence. Minsan, naglakad-lakad lang ako ron. Umaasa makapulot ng 100 piso. Hindi, joke lang. Wala palang pamasahe. Naglalakad lang ako. Papunta ako kila Ron dun sa trees. Naglalakad-lakad ako. Ngayon, nakita ko, pumasok ako ng Alpha Mart, pumasok ako ng 7-Eleven. Andun sila, mga banyaga. Nandun lang sila, pakalat-kalat dun. Iba, nakachinelas pa, nakashort. Hindi sila kinakausap ng mga Pinoy. Walang nag-reach out sa kanila. Imagine niyo, ba't sila nasa bansa natin? Maaring may negosyo sila, maaring nag-aaral sila dito, pero nainiwala ako nandito sila para maabot sila ng faith ng mga Pilipino. Because Filipinos are the best world missionaries. We can adjust anywhere, we can tweak our accents anywhere to reflect. Diba? Tama ba yun? Do you know that we can speak in different ways? Diba? Ang mga dila natin, pwedeng ba natin? Ihalo mo tayo sa ibang lahi, kamukha na rin natin sila. Bakit? Yung lahi kasi natin, mixture ng lahat. Iba-iba tayo. What for? For world mission. To bring the promise of God that He can dwell with every nation under heaven. Ang tanong, dun ba tayo sa Tower of Babel? Tayo-tayo na lang? Puro Filipino na lang? Puro Bisaya na lang? Puro Ilocano na lang? Puro tribalism na lang? Bicolano na lang? Or do we diversify and say, we're willing to learn, we're willing to adjust. Di ba rin na yung music preference ko, di ba rin na yung language preference ko. Ang importante, maligtas yung mga tao at makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Let's all stand together and pray. Lord, salamat po sa pinangako mong banal na Espiritu Santo. Salamat po sa araw ng Pentecostes. Truly, it is a day of harvest.
But it's no longer a harvest of grain. Hindi na ito ani ng trigo o ani ng palay. Ito ay ani ng mga kaluluwang gusto mong iligtas. Panginoon, lumalapit kami sa iyo bilang isang church. At humihingi po kami ng tawad kung minsan, mas importante pa sa amin yung mga personal naming preference. Mas importante pa sa amin yung insecurity namin o takot namin o minsan katamaran namin kaysa sa misyon na binigay niyo po sa amin. Minsan matigas talaga yung ulo namin at nahirapan kaming mag-adjust. Nahirapan po kaming magpalit ng isip. Pero Lord, salamat dahil iba-iba man po kami ng pinanggalingan. Ano man po ang aming naranasan, pilit nyo kaming inaabot ng dakilang pag-ibig ninyo. Kung walang nag-adjust sa amin, walang nagpunta sa lugar namin, walang kumaibigan sa amin, wala kami dito ngayon. Salamat po na may mga ginamit kang mga tao na willing na maging parang katulad ni Kristo. Abutin kami, mag-adjust sa amin, ipakangaral ang mabuting salita sa amin. Lord, dalangin namin na hindi lang kami recipients ng mission na ito. Hindi lang kami mission field. Maging mission force din po kami. From now on, hindi na lang sarili namin yung iisipin namin. But we're gonna seriously consider, how do we reach the world for Jesus? How do we reach more people and bring them at the feet of the Master? Tulungan niyo po kami, Lord, na lumabas sa bubbles namin, sa shells namin, ng buhay namin, ng convenience namin, ng comfort namin, to go out and be a good brother, a good Samaritan, to go out and be a loving neighbor to our neighbor. In Jesus' name, amen. At this point, I want to remind you, the Holy Spirit will fall upon each and every one of us because of the ultimate sacrifice of Jesus on the cross. 1 Corinthians 11 says, can I call forth the communion elements? For I received from the Lord what I also delivered to you. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ang communion po ay partisipasyon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kung kasama niya tayong mamatay sa kasalanan, kasama niya rin tayong mababangon sa isang bagong buhay. Ang communion po ay isang confession na sinasabi nating walang ibang kaligtasan kundi ang sakripisyong alay, pananampalataya by faith, by grace through faith in what Jesus did on the cross for us. At sinasabi natin sa communion na hindi tayo nag-iisa, kundi bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Isang pamilya, isang templo na pinananahanan ng banal na Espiritu. Taas po natin ang tinapay at sama-samang manalangin. Panginoong Hesus, aming hari, aming tagapagligtas, anak ng Diyos, tagapagligtas at tagapagmahal ng aming mga puso. Kami ay nagpapasalamat sa iyong sakripisyong alay. Salamat sa iyong katawan na nabayubay para sa aming mga kaparusahan na hindi namin tinanggap at napunta sa iyo. Sa pagkain namin ng tinapay na ito, sinasabi namin na ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. Sa pamagitan ng pananampalataya at hindi mabubuting gawa, hindi ng reliyon, hindi ng pastor, hindi ng sino man, kundi ng iyong biyaya. Sa iyong ngalan kami nananalangin. Amen. The body of Christ broken for us. Let's partake of the bread together. Po natin ang saro at sabay-sabay na manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong dugo na nabuhos at nabayubay ang nabuhos sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kasabay ng pagbayubay ng iyong katawan. Lord, salamat sa iyong mahalagang dugo na bumuhos sa alikabok ng mundong ito
upang pagbayaran ang aming mga pagkakamali. Salamat, Panginoon, na sa pagtanggap namin ito ay tinatanggap din namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, kagalingang pisikal at kagalingang espiritual. At sa pag-inom namin ito, sama-sama naming sinasabi na babalik kang muli. At hanggang sa muli mong pagbabalik, kami ay mag-aakay ng maraming tao papunta sa iyo upang maraming makaranas ng kabutihan at kagandahang loob mo. Sa iyong ngalan kami nanalangin sa pangalan ni Jesus. The blood of Christ shed for us. Let's partake of the Lord's cup together. Let's worship the Lord. Banalang pag-ibig mo bumabalot. Dumadaloy, dumadaloy, dumadaloy. Banalang pag-ibig mo umaagos-agos, umaagos, umaagos. Banalang pag-ibig bumabalot, dumadaloy, dumadaloy. Banalang pag-ibig umaagos, umaagos, umaagos. Banalang pag-ibig mo bumabalot, bumabalot. Banalang pag-ibig mo. Hallelujah, kadakilaang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, kadakilaang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban di sasabay. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Can we give a hand to God? Thank you, Pastor Tim, for preaching the Word of God to all of us as we started yung series natin na The Sounds of Pentecost. And let's receive the outpouring of the Holy Spirit right now. Lord, we thank you for your Holy Spirit that dwells in each one of us. Maraming salamat, Panginoon, for now we will no longer live in fear, for you have given us the spirit of power, of love, and of sound mind to live a life that is set apart for you, to live a life that is set apart for your mission, Panginoon, to go and make disciples of all nations, to preach the gospel, to preach who Jesus Christ is, our Lord and Savior. And God, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, that as you fill us today, we will be empowered, we will be sent to our families, to our campuses, to our workplaces, to our communities, preaching the love of Christ to every tribe and every nation under heaven.
may the love of God, may the grace of our Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with us all. And everybody say, Amen and Amen. And that ends the first part of our series, The Sounds of Pentecost. We will gather again next week as we continue. And before we go, few announcement lang po. Wala po tayong prayer house on Saturday. Again, yung prayer house natin every Saturday, 6:30 a.m. po ha. So we invite you, you can join our prayer houses. But for this Saturday, coming Saturday, June 7, wala tayong prayer house because magkakaroon tayo ng live conference called Deeper Together sa Live San Mateo. Alright, so make sure, bago po tayo lumabas, ayan, make sure you're registered. Ang ating registration fee is 400 pesos. And para naman sa mga students natin, reg fee is 300 pesos. So, palista na po tayo sa labas. You can, last day of registration today. Alright, so yan po. Pila po tayo doon sa ating booth outside, and you can approach Coach Teresa and Mary Ann para ma-assist po tayo sa registration natin. And make sure that you are also naka-tune in kayo sa mga group chats natin so that we can communicate sa inyo paano po yung pagpunta if sa Live San Mateo if hindi po tayo aware ng ng pagko-commute. So, yun po. Make sure you're registered before we go. So, thank you so much everyone for joining us today sa 2 p.m. service po natin. And see you all again very, very soon. Ingat po tayo sa pag-uwi. And